nasa Kanya. O baka 20% lang, 30%, 50%, o baka kalahati lang. Ang isip mo, kalahati lang sa Diyos. Dapat sa buong araw na ito, ang isip mo, ipinaglilingkod mo sa Diyos. Amen. Tanda ng iyong pagpapasalamat, ang isip mo sa araw na ito, ipaglilingkod mo sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, salamat sa Diyos na aking ipinaglilingkod sa Kanyang utos ang aking pag-iisip. Amen. Sino mo ang iniisip mo yung kautusan ng Diyos? Isinasantabi mo muna kung anumang utos. Amen. Ang pumapasok sa isip mo, basta ang iniisip mo ngayon, yung utos ng Diyos, makapaglingkod ka, pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kaya yung isip mo dapat walang umaagaw. Amen. Kaya sabi ng Biblia, pag inisip mo ang Diyos, makapaglilingkod ka. Glory to God. Pag hindi mo isipin ang Diyos, hindi ka makapaglilingkod. Amen. At ang isip mo, pag hindi yan ipaglingkod sa Diyos, delikado yan. Ulay. Bakit? Bubulagin yan ni Satanas. 2 Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya pag yung isip mo, hindi mo ipaglingkod sa Diyos, tanda o kapahayagan ng iyong pagpapasalamat sa Diyos, yung isip na yan, bubulagin yan ng Diyos ng sanlibutan. Ulay. Small letter, the D. Amen. Ang ibig sabihin ng Diyos ng sanlibutan, hindi capital letter na D yan. Ulay. Ang Diyos ng sanlibutan, hindi tunay na Diyos. Amen. At alam natin, yan ang Diablo. Amen. Walang ibang gawa ang Diablo kundi pasamain ang isip ng tao. Ulay. Walang gawang iba ang Diablo kundi yung isip ng tao ay hadlangan para mag-isip ng mga bagay na ukol sa Diyos. Kaya sabi, binubulag ang pag-iisip ng tao upang huwag o hindi magsisampalataya. Amen. Para hindi niya sampalatayanan yung ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Para hindi niya kilalanin ang Kristo na siyang larawan ng Ama. Amen. Biro mo yan. Kaya dapat pala ang paglilingkod sa Diyos ay isinasaisip. Amen. Dapat ang paglilingkod sa Diyos dapat isinasaisip o ang isip dapat ipinaglilingkod sa Diyos. Sapagkat pag ang isip mo lang ay sa mga bagay na panglupa, ipapahamak ka ng ganyang kaisipan. Pero pag ang pag-iisip mo, ipaglingkod mo sa Diyos, dadalhin ka sa kaharian ng Diyos. Pero pag ang isip mo dito lang sa lupa at hindi mo iisipin ang maglingkod sa Diyos, ipapahamak ka ng isip na yan. Ulay. Pilipos 3, talatang 19, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Praise God. Pero mo yan, ang isip mo, panlupa lang. Amen. Ang isip mo dito lang sa lupa, wala kang iniisip para dun sa langit. Ulay. Ay ang kaisipang panglupa ay hindi pang matagalan. Amen. Ang kaisipang panglupa lumilipas. Amen. Ang kaisipang panglangit ay pangwalang hanggang buhay. Amen. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo
Sa Colosas 3:1, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na sa ibabaw ng lupa. Amen. Sa makatwid, hindi pala dapat natin i-focus ang ating isip sa mga bagay na panglupa lamang, Amen. kundi ilagak din natin ang ating isip sa mga bagay na nasa itaas. Praise God. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na panglupa, ito'y lilipas. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng ikalawang sulat ni Apostol Pedro, ganito ang ipinapahayag ng banal na kasulatan. Sa 3, ang talata po ay yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating inihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya yung palang mga bagay na ukol sa lupa, ano yung sinasabing mga bagay na nasa langit? Ibig sabihin niyang, sa ibang salin kasi ng Biblia ito, araw, buwan, bituin, mga planeta ay masusunog, mapupugnaw sa matinding init. Amen. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, mayroong bagong langit at bagong lupa. Tunay. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag lamang dito Amen. sa mga bagay na panglupa. Bakit? Sapagkat pag ang iyong isip ay dito lamang sa mga bagay na panglupa, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi. Tignan mo si Lot, si Mrs. Lot. Meron bang Lot dito? Ito pong Lot na ito, kung Lot man ang pangalan mo, ito yung Lot na nasa Biblia. Na ito po ay yung naging haliging asin. Amen. Na sapagkat ang isip niya, hindi niya ipinaglingkod sa Diyos. Ang isip niya, puro lang sa mga alagang hayop. Ang isip niya, doon lang sa mga bagay na tinatangkilik na panglupa. Amen. Kaya nung sa araw na ang bayan ng Sodom at Gomora ay pupugnawin sa apoy, bago ito mangyari, nagpadala ang Diyos ng anghel para ilabas si Lot, yung mag-asawa. Pero hindi naniwala si Mrs. Lot, ang naniwala si Mr. Lot. Kaya ang sabi, pag kayo'y nailabas ko, huwag na kayong lilingon. Tunay. Diretso lang ang tingin. Wala nang lingon, huwag mo nang isipin yung iiwan mo. Dahil mapupugnaw nga yan eh. Dahil ang Sodom at Gomorrah ay puno ng mga kahalayan. Nariyan ang mga lalaki nagpapakababae, nariyan yung babae nagpapakalalaki. Wala. Iba na, baligtad na ang isip ng tao sa panahon ni Lot. Sila, babae nagtatalik, sila, lalaki nagtatalik. Kaya, nagalit ang Diyos. Nagpadala siya ng anghel para magbabala, pero hindi naniwala ang mga tao. Ang naniwala si Mr. Lot, inilabas siya. Yung asawa hindi naniwala, naging haliging asin. Tunay. Bakit? Ang inisip niya kasi, mga bagay lamang dito sa lupa. Pag ang iyong isip ipaglilingkod mo lang sa mga bagay na panglupa, paano naman ang Diyos? Tunay. Paano naman ang Diyos? Dapat paglingkuran mo rin ang Diyos sa pamamagitan ng iyong isip. Hindi lang isip mga bagay dito sa lupa, kundi isipin mo rin ang paglilingkod sa Diyos. Bakit?
Ganyan ang pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Eh sabi ni Apostol Pablo, ipinaglilingkod ko ang aking isip sa kautusan ng Diyos. Praise God. Bagamat ang aking laman sa kasalanan. Bakit? Sabi niya, abang tao ako. Amen. Siyempre, tao lang tayo. Minsan nagkakasala tayo.